Ngayon, ang minamatwid kasi ng mga kasama ko, kapag ang tradisyon kanya ay bumangga doon sa ating pananagutan at tungkulin na magtanong, hindi mo po pwede kanyang Umiro ng mangibabaw yung tradisyon. Opo. Eh sabi ko, hindi naman ka ako dapat mag-away yung dalawa na yun eh. Ang totoo niyan, Jen, sa mga abogado, merong kaming subject na kung tawagin ay conflict of laws. Okay. Conflict of laws. Opo. Meron kasing pagkakataon na maaring ipalagay ng bawat isa na maaring maglaban ang dalawa o tatlo o higit pa na batas kung ang pag-uusapan ay yung application nito. Kaya meron kami subject na kung tawagin ay conflict of laws. Para sa ganon, masanay ka. Huwag mong paglabanin yung dalawang konsepto o tatlong konsepto. So dapat hanggat maaari ay gamitin mo sa paraan na ito'y nagamit mo ng sabay-sabay na hindi nagkalaban-laban. Walang kontradiksyon, ika nga. Wala. Ang tawag namin doon ay harmonization. Sabi ko, hindi naman ibig sabihin kapag pinaraan mo yung tradisyon, ay hindi mo na sinasabing hindi accountable ang isang opisina. Yung accountability, iba yun kesa dun sa sinasabi nating tradisyon. Paano natin i-harmonize? O sige, ganito yan. Yung budget nilatag. Pagkalatag nun, sa magitan ng tradisyon, tinignan natin, nakita natin yung kahalagahan, binasa ng... merong presentation kasi. Merong magpo-propose ngayon. Kamukha nung nangyari. Based on the time-honored tradition, I move terminate the office, the budget of the office of the Vice President. Palaging ganon. Yun ang mga accountability, iba naman ang ibig sabihin nun. Pagka yung budget na yun na nailatag at nagamit na, at merong nakita na may konting sablay, o merong requirements na hindi natupad, o may mga dokumentong hindi mo na isumite, hahabulin ka ng accountability. Kaya nga habulin ka ng COA eh. Kaya nga po, tingnan ninyo, ito po madali ka akong intindihin. Kaya merong nag-issue ng notice of disallowance. Yun ay katibayan na ang opisina ng Vice President o kahit anumang opisina hindi makaiiwas doon sa accountability. Pananagutan yun eh. Pananagutan niya po yun. Tama naman. Kaya nga, mag-i-explain siya, magpapaliwanag. Lamang dahil kay issue lang. Eh meron naman siya kakong period para sumagot sapagkat ang itinatadhana ng procedure ng COA binibigyan ka ng 6 na buwan para sumagot. Natural, hindi naman niya gusto magmadali sapagkat gusto niyang masinop siguro pati yung paraan ng pagsagot, pati yung extent ng explanation gusto niya sigurong ayusin mabuti. Bakit ako magmamadali kung tutuusin? Meron akong 6 na buwan para sa ganun ay ayusin ko yung pagsagot. Lahat ng kakailanganin ay iisa-isain ko para sa ganun. Walang magkaroon ng duda sa aking isasubmit na paliwanag. Sa makatwid, kung mo ibinigay sa kanya yon Agosto 2024, meron siya hanggang Pebrero 2025. Kabibigay lang. Yun ang tinatanong ko. Bakit kayo pa ang gusto magtanong? Hindi pa nga siya nakakapag-submit? Yun. Kung ang COA nga naghihintay pa ganun po yung proseso. Sabi niya, Ma'am Vice President, nag-i-issue po kami ng notice of disallowance po sa inyo. Sang-ayon po sa patakaran, ganito po ang ganito. Kaya hihintayin po namin ang inyong paliwanag. Di kayo meron kaming power of the force. Sino ba nagsasabi na wala sa atin ang power of the force? Wala nga eh. Ang sinasabi natin, may panahon para mag-account ang bawat isang departamento
na na-issuehan ng ganong klaseng kautusan. Sa pagsasalita nila kasi, parang nakagawa na ng krimen ng Vice President. Yun ang mahirap eh. Parang convicted na nga po. Oo. Pag tinatanong mo naman, naintindihan niyo ba yung nature ng notice of disallowance? Oo. Akala naintindihan daw nila. Kung naintindihan mo, walang krimen dyan. Magpapaliwanag siya. Kaya nga notice ko, di ba? Notice. Notice yan. It is a formal notice for the office of the Vice President to make an account. May tinanong pa kayo. Alin bang departamento walang notice of disallowance? Kaya nga. Ngayon, doon sa unang tanong ninyo, hindi ka ba nabigla? Hindi ako nabibigla kasi kung tutuntunin mo, talagang nagmimina sila ng kahit anong may babato nila sa Vice President. Sa tamang panahon, akala nila pag nakakalap na sila ng ganito, magpapile ng impeachment. Saan magsisimula ang impeachment? Anong komite? Ay, Committee on Justice ko. Vice Opo. Chairman ako doon. Oo nga po, Vice Chairman kayo ng Committee on Justice.